お前、おい、おい、1ラウンドが打ち合われた。No, first round, only 30 seconds. Finish. Yo mga kabosing, Kyunosuke Kamida, stalker pala ni Alas. Ayon nga po sa naging interview nito sa Abima Japan, ay sinabihan nga po nitong si Kyunosuke si Casimero na idiot. At inamin rin nito na pinapanood rin niya ang mga sparring session ni Casimero na ina-upload sa social media. At sa nakita daw nito, mahina si Casimero, ang suntok daw nito ay mabagal. At ito pa ang malupit, mataba pa daw si Alas. Ano ang masasabi nyo dito mga kabosing? Ito ba ang mabagal na sinasabi ni Kamida? Ayong nang pabagsak kay Saul Sanchez? Sanchez magkasa! Pilipos Ngitumbo at Ryu Akaho na gumawa ng drama para makaiwas sa mabagal at mahinang suntok ni Casimero? Kung ito ang nakita at nasa isip ni Kamida, ay baka magulat na lang ito. Kung matikman ito ang lakas ni Alas, mabagal sa kanyang paningin. Pero kung tumama, baka mapautot ito ng wala sa oras. Tulad na lang sa laban ni Kyunosuke kay Luis Neri, na talagang minaliit nito ang Mexican dahil maliit daw. Pero tingnan nyo naman kung ano ang nangyari. Mataas pa naman ang tiwala ni Kyunosuke sa kanyang sarili. Natatalunin lang nito si Luis Neri. Pero siya pala ang mabugbog sa laban. Pagdating naman sa sinabi nitong si Kyunosuke na mataba pa daw si Casimero, siguro ang kanyang nakita ay yung mga sparring session ni Casimero na medyo mataba pa si Alas. Pero sa latest upload nga po nila Casimero sa kanilang page, ay tingnan nyo naman, manipis na si Casimero. At mayroon pang 7 days na natitira bago ang official weigh-in. Kaya sure na nakuha na ni Casimero ang catch weight nila sa 58 kilograms. Kaya kung ito ang paniniwala ni Kyunosuke, baka ito ang dahilan ng kanyang pagkatalo sa laban. Samantala naman, Team Casimero patungo na sa Kyrgyzstan para sa paparating itong laban sa October 25 kontra sa Japanese fighter Kyunosuke Kamida. Maglalaban ang dalawa sa super featherweight 10 rounds bout. Ito ang magsisilbing comeback fight ni Casimero patapos ang isang taon na hindi napalaban. Huling laban nga po nito ay sa nakaraang October 13 sa nakaraang taon kontra Saul Sanchez. Samantala naman itong si Kyunosuke Kamida, huling laban nga po nito ay sa nakaraang July 19, undercard sa laban ni Manny Pacquiao. Ngayong taon ay pangatlong laban na ito ni Kamida. Ganito kaaktibo itong hapon. Samantala itong si Casimero, ito pa ang kanyang unang laban sa taon. Bago nga po lumipad ang kanilang eroplano, ay nakita nga po itong si Casimero at Kenneth Luber na kung saan nalaban naman itong si Luber sa October 26 sa Kyrgyzstan. Kung saan magkakalaban nga po nito ang isang Argentinian na si Luciano Baldor para sa 10 rounds bout bantamweight division. Isa nga po itong si Luber ang masasabi nating malaking prospect sa bantamweight division sa tulong at gamay ni dating 2 division world champion Jerry Peñalosa. Ay walang imposible dito kay Luber. Pagdating naman dito sa kanyang mga kalaban, ay masasabi natin hindi treat para sa ating pambato ang taglay na lakas nitong Argentinian dahil sa 21 na panalo nito ay isa lamang ang natalo nito na galing sa knockout na ang dalawang po ay puro sa desisyon lamang. Kaya sa laban nitong Argentina sa ating pambato ay dadaanin niya ito sa putusan. Mayroon na rin itong 4 na talo. Dalawa naman dito ay galing sa knockout. Kaya malaki ang ating paniniwala dito kay Luber na makukuha nito ang panalo na galing sa knockout. Dahil sa mga pinapakitang laban ni Luber ay alam naman natin kung gaano ito ka-eksklusibo kung lumaban at mayroon ring one punch knockout. Sa boxing event na ito ng Kamida Promotion ay 2 araw nga po ito. Unang lalaban si Casimero sa October 25. Maliban naman kay Casimero ay mayroon pang 2 Pinoy na lalaban sa event na ito. At ito nga po sina Rimar Tagakanaw at Kenneth Rapista. Magkakalaban nga po ni undefeated Kenneth Rapista ang isang Japanese fighter na si Hayata Hanada na mayroong isang talo. Paglalabanan ng dalawa ang bakating IBF Youth Super Flyweight title 10 rounds bout. Samantala naman si undefeated Rimar Tagakanaw ay makakalaban naman ito ang isang Japanese fighter, isa ring undefeated na si Ayumu Sano. Dito didipitsahan ni Tagakanaw ang kanyang WBA Asia Super Flyweight title. Kaya kaabang-abang ang bakbakang ito mga kabusi dahil labanan ito ng Japanese versus Pinoy. Samantala naman sa laban ni Kenneth Luber sa October 26 ay may isa ring Pinoy na lalaban. Ito nga po si Kid Danila. Makakalaban nga po nito ang isang hometown fighter na ito pa ang kanyang pro debut na si Respect Victino. Maglalaban ang dalawa sa lightweight division 6 rounds bout. Di rin basta-basta itong makakalaban ni Kid Danila sapagkat mataas ang experience dito sa amateur. Kaya kaabang-abang ang bakbakang ito mga kabusing